May I? Good morning, Philippines! Morning, world! Good morning, Metro Manila! And good morning, Metro Cebu! Blessed Sunday morning to everyone! And welcome to our last worship service. It's last Sunday of September 2025. And again, it's your servant, Dr. James Lopez, President of Jesus in Hills, Worldwide Healing Ministries, President Dean, the Master's Online Seminary. All right. So we'll wait for some technicalities here. Yeah.
Alright. Alright. So, before I give my message this morning, I'd like to thank first all the everyone who have helped and have supported us. Maraming po salamat sa lahat ng uh, tumulong, karamay, at pray sa amin o sa aming minamahal na mother. Thanks to all of you. Lahat po ng nakaramay. Pakita ang kanilang sympathy, nakaramay, support, ever. Thanks to all of you. All I can say is God bless you. Lord po ang papala sa inyo. Magbabalik sa inyo. At po ginawa mabuting bagay. Ang sabi sa Bible, wants to do so what we're going to read. Sa lahat po na nakaramay, tumulong, nag-pray. I'm sure magpapalay na lahat ni Lord at ibabalik ni Lord sa lahat na mabuting gawa ay ginawa nyo para sa aming kami ng mother. Ay po ay sa feeling na ng ating Panginoon. Right? Okay. So, this morning, ako po ay nagbibigay ng isang comprehensive theology about death. Pag sinabi natin comprehensive, yan po ay maraming detalye. And I titled it Everything You Need to Know About Death. Lahat ng dapat nating malaman tungkol sa kamatayan. Bishop, bakit naman kamatayan? Napili mo message sa umaga ito. Kapagkat alam niyo naman po, katatapos namin na panggaling sa isang a real experience or in connection with death. So I decided to give a comprehensive theology of death o lahat ng masasabi nating tinuturo ng Biblia tungkol sa kamatayan. Maraming tao, masasabi ko rin maraming Christians, they lack knowledge about death. Siguro alam lang nila o alam nila mamamatay ang tao. And that's it. Yun lang siguro ang alam nyo. So, ngayon pong umaga ay kapag desisyon na ni Bishop Lopez na magturo ng maraming bagay, maraming katotohanan tungkol sa kamatayan. Para tayong lahat, whether we are Christians or we are not Christians, ay meron tayong sapat, enough na kaalaman tungkol sa kamatayan. Alright. So, lahat po ng tao ay mamamatay.
all men will die. That's one appointment nobody can cancel. Kaya kanina, pinlash ko po yung aking isang picture na may nakasulat na appointment that you cannot cancel. Yan po yung appointment to death. You can cancel a doctor's appointment or your dentist appointment, or you can skip a meeting, or even avoid a lot of things. But there's one thing, there's one event in your life, there's one appointment that you cannot cancel and you cannot avoid. One day you'll have to keep, and that is your appointment to death. And after death, judgment. So yan po ang ating pag-aaralan, unawain at i-discuss sa umagang ito. And again, I entitled my message, my tutorial this morning, Everything You Need to Know About Death. Sapagkat ako'y naghanda ng masasabi nating comprehensive theology of death. Actually, this is the first time I will give a comprehensive theology of death. Para tayong lahat ay magkaroon ng maraming kaalaman, hindi lang kaalaman, kundi maghahanda rin sa atin sa araw na yan, sa oras na yan, kung kailan tayo papanaw o didepart from this world. Alright. So, ano po ang ating text this morning? Saan natin makikita sa Bible itong katotohanan na sinasabi o tinuturo ngayon ni Bishop Lopez? Of course, makikita po natin yan sa Hebrews chapter 9, verse 27. Hebreo, kapitulo 9, talatang 27. I will read it from the Amplified Bible. I want everyone to follow me. Read it for yourself. Basahin niyo po yung talata na yan, Hebrews 9:27. Sa inyong mga Bible. I don't care kung anong translation ang ginagamit nyo. Mahalaga, basahin niyo yan ngayon. Alright? Follow me. Say, read it. Hebrews 9:27. I will read it from the Amplified. It is appointed to men to die once, and after that, judgment. So very clear. Galugin po natin. Itinakda, inappoint ng Diyos sa lahat ng tao na mamatay minsan, at pagkatapos niya ang kamatayan, judgment, pag-upo. So God bless the reading of His powerful words. Ang Diyos po magpapala ng pagbabasa ng kanyang mga salita. So maliwanag po dito sa ating text. It is appointed by God to men to die once. Mamaya po expound ko mabuti yan. At as my practice, ibigay ko po yung mga Greek words na ginamit dyan para higit nating maunawaan yan na malapit tayo sa original Greek manuscripts.
Right? So, unahin po natin yung tinatawag naming the divine appointment of death. Kalagay po doon, binasa natin, it is appointed to men to die once. So, first, we can conclude or deduce from the text na it is universal appointment. Appointed po yan. Nakatakda po yan sa lahat ng tao. No one can escape death. Mapamayaman ka, mapamahirap ka, mapabata ka, mapabatanda ka, mapamahari ka o hindi ka hari, educated ka o hindi ka educated, malakas ka o mahina ka, whoever you are, whatever is your status in life, lahat po tayo appointed to that one thing. No? And as I said kanina, hindi po natin yan ma-avoid, hindi po natin yan makakancel. At marami pong verse, ni-research ko po to, from the Old Testament to the New Testament, na nagpapakita, nagpapatunay sa atin ang katotohanan ito. Tayong lahat, itinakda, kaya nga itinadhana ng Diyos na mamatay minsan sa araw sa ating mga buhay. So makinig po kayong mabuti. Marami po kayong matututuhan. Maaaring ngayon lang kayo nakarinig ng mga ganitong teaching about death. But then again, di man masasabi nating magandang pakinggan, pero dapat nating malaman sapagkat ito po'y hindi natin talaga maiwasan. Lahat tayo darating dito, mararanasan to sa araw pag dumating na yung oras natin. No? Yung oras natin na tayo ay papangaw o didepart sa mundong ito. Ang sabi po sa Job, chapter 14, verse 5, this is a very clear evidence from the Old Testament na ang mga araw natin, mga buwan natin, mga taon natin, determined na ng Diyos. Dinetermina na ni Lord. Actually, kung babasahin niyo yung buong verse na yan, again, I want you to read it for yourself. Job 14:5. Sa huling salita nga ng verse na yan, nakalagay dyan, you cannot exceed it. Hindi mo yan pwedeng sobrahan, no? So, ibig sabihin, talagang in-appoint na ni Lord, talagang dinetermina ni Lord yung araw, yung oras, kung kailan tayo papanaw sa mundong ito, sa araw at sa oras ng ating kamatayan. Nakadetermine na po yan. Naka-appointed na yan, no? By God. It is God who did it. Hindi tayo, hindi iba, kundi si Lord. God determined, sabi dito, men's days, even your months, even your years, He appointed the day or the hour of your death. So, nakapix na po yan, no? Kumbaga, nakaplano na yan. Pinlano na ni Lord yan. Again, hindi natin makakancel yan. Hindi natin ma-avoid yan. At alam natin, kaya nasabi ko kanina, wala pong tinatangi ang kamatayan. Death is not a respecter of persons. No? Ano man ang kalagayan niyo sa buhay, sino man kayo,
Mayaman kayo, may impluwensya kayo, hindi kayo mayaman, hindi kayo may impluwensya, edukado kayo, hindi kayo edukado, malakas araw darating kayong lahat dyan. Sapagkat, again, in-appoint na po yan ni Lord. Dinetermine na yan ni Lord. No? Pagkat alam natin lahat, ang Diyos na nagbigay ng buhay natin, isang araw, ika nga, siya rin ang kukuha niya. Babawi niyan. At nakatakda na po yan. Nakadetermine na yan. Naka-appoint na yan. Sa kanyang plano, sa kanyang timetable. Alright? So, it is a certain or sure appointment. Sa ibang salitang English, inevitable. Hindi may iwasan. Kaya, di po sinabi dito, if you will die, di when you will die. So, again, you can cancel other appointments, but not your appointment to death. At alam po natin, based on our human experience, it is an unexpected appointment. Hindi natin in-expect, no? Maraming tao, namatay sila, hindi nila in-expect. Sudden, agad-agad, no? Marami tayong nakitang istorya ganyan. Marami tayong nakitang ganyan istorya sa TV, sa balita. Lumabas lang ng bahay, bibili lang sa tindahan, nasagasaan, nabaril. No? Yung iba, pumunta lang sa labas ng bahay, papalamig lang, titingin-tingin lang sa labas, nabaril, na-aksidente, nasaksak. It happened in an unexpected way or time when many people are not expecting it to happen. Diba? Wala pong sigurong tao na na-expect niya, mamatay siya bukas. Tapos, nangyari. No? Usually, more often than not, it happens unexpectedly. Sa araw, sa oras na hindi natin in-expect. No? Naranasan po namin yan. Sa aming mahal na mother. No? So, death often comes suddenly, unexpectedly, by accident, by sudden sickness, or by sudden tragedy. It's written in James chapter 4, verse 14. Sabi ni Santiago, talatang 14. Your life is like a book. Ano sabi sa Bible? Ano daw ang buhay ng tao? Para daw singaw. Lahat tayo nakakita ng vapor. Lalo na pag nagsisaing tayo. Diba? Nakakita tayo ng pag kumukulo na yung kanin. Makikita natin yung vapor. Makikita natin yan. Then all of a sudden, it's gone. So ganyan po ang ginamit na picture ng Bible tungkol sa buhay ng tao. Again, James 4:14. What is your life? What is the life of man? It's like a vapor that appears and then it's gone. So, another illustration, calendar may be full of meetings, but only one appointment is fixed by God. That is the time, the date, the time and the day of our death. Again, I want everyone to realize it this morning. Pinix na po yan ng Diyos. Fix yan. Fix. In the Old Testament, it is determined. Yung ginamit ko word ay determined. Nakadetermina na po yan. In the New Testament, it is appointed.
So whether determined or appointed, all for child to fix. Naka-fix na po yan. At pagka dumating na yung araw na yan, dumating na yung oras na yan, again, we cannot avoid it. We cannot cancel it. So I want you to understand that. I want you to realize that. Alright. So, punta po tayo sa mga key Greek words na ginamit sa ating text. Bibigay ko po yung mga pangunahing salitang Greek na ginamit sa Hebrews 9:27 para higit natin itong maintindihan. Maraming pastor, maraming Bible study leaders, maraming ministers, maraming church leaders, binabasa, sinasabi yung Hebrews 9:27, but I think only few gives the Greek words used there. So, kailangan po nating maintindihan yung Greek dito. Bakit? Para higit nating maunawaan na malapit tayo sa original Greek manuscripts. Alright. First, those who are writing down notes, I want you to write it down. Yung pong English word na it is appointed. Appointed. Ang Greek na ginamit po dito ay aporismenon. Aporismenon. Which means appointed, set apart, or determined. See? Same. Kagaya ng ginamit sa hope. Determined. Appointed. Set apart. Baga, talagang tinakda niya ni Lord, no? So, kung meron tayong birthday, araw kung kailan tayo sinilang sa mundong ito, masasabi natin meron na po rin tayong fixed date ng ating death date, no? Araw kung kailan tayo papanaw sa mundong ito. Kung anong petsa, kung anong araw, kung anong time, in-appoint na po ni Lord yan. Dinetermine na yan ni Lord. Si Lord lang ang nakakalam yan. Hindi natin alam yan. At hindi rin alam yan ang mga mahal natin sa buhay. No. Si Lord lang ang nakakalam. At yung pong mga Greek word po na sinabi ko dito, aporismenon, it signifies something reserved, or set aside by God for a specific person, purpose. So meaning, in relation to our death or day of our departure from this earth, ni-reserve na yan ni Lord, no? Sinet na yan ni Lord. Clear po ba? So, very clear ang turo ng Bible. At yung pong death, disappointed to men to die once. Yung die ay verb. Yung death ay noun. Yung death po rito sa Greek ay thanaton. In the Aramaic or Greek, it refers to physical death. So, again, this reserved, set aside, inevitable for all people. Na isang araw, ang ating pong mga katawan, physical body, will die. Mamaya po i-explain ko yung nature of death or types of death. Tatlo po sinasabi sa Bible. So mamaya pupunta po tayo dyan. Another Greek term na ginamit ay yung pong hapax. H-A-P-A-X. Ito po yung
Nakalagay doon, gonna die once. Minsan lang po namamatay isang tao, no? Hindi po kayo mamamatay ng 2 beses o 3 beses o 4 na beses. Meron tayong mga naririnig ang pusa daw namamatay ng ilang beses. 9 na beses daw. Daw. But I don't agree with that. I would rather believe whether animals or human beings, they die once. Once lang. Minsan lang. At yung po ginamit dito na Greek word na hapax means once. So, minsan lang po. Hindi 2 o 3 o 4 na beses. And it underscores the finality of this appointment. This is the only physical death for humankind. This singular event. Minsan lang po mangyari yan, no? Hindi po yung paulit-ulit. At alam natin, base sa ating text, it is a prelude to what follows. Ano sabi sa ating text? Death, then, after death, judgment. So, meron pong judgment. No? Whether you believe it or not, whether you accept it or not, I don't care. It is written in the Bible. Lahat ng tao mamamatay, lahat ng tao haharap sa judgment day. So, kung meron pa po akong time, ipapaliwanag ko yan. Although merong dalawang different judgment na sinasabi sa Bible, yung pong para sa Christians, the Bema judgment seat of Christ and the great white throne judgment for the unbelievers. Let's see kung meron pa po akong time, gonna expand it more later. So, very clear. Yung text natin, very clear yung mga Greek na ginamit dito. Again, appointed, determined, set aside yung ating mga debt. Inakda po tayo niyan. Maring matanong nyo, bakit po Bishop Lopez tayo nakatakda niyan? May sagot po dyan ang Bible. Punta po tayo dyan pagkatapos. So, again, it is appointed by God to man to die once. Excuse me. And after that, judgment. Alright, sagutin natin yung tanong. Bakit nakatakda ang mga tao sa death? Bakit tayo papunta dyan? Bakit nangyari yan? Bakit gano'n ang kalagayan ng tao? Again, this is a comprehensive theology or teaching about death. When I say comprehensive, there's a lot of details here. There's a lot of knowledge here. I want to share to you this morning about death. Again, hindi magandang pakinggan. But kailangan nating malaman sapagkat, again, based sa ating text, lahat po tayo papunta dyan. Walang sino man sa inyo na nanonood ngayon o nakikinig ngayon ang mga pagtataas ng kanyang kamay at mga pagsasabi, ako, Bishop, hindi ako mamamatay. Pag yan sinabi nyo, isa lang ang pinapakita niyan. You're either crazy or you're a fool. No? Lahat ng normal na tao, alam yan. At hindi nyo madidilingan. Kasama po yan sa mga sinasabi nating hard realities of life. Tatanda ka, hihina katawan mo, at the end, gonna die. Lahat tatanda, ano?
Kayo maniwala sa mga sinasabi sa inyo ng maraming tao na forever yan, forever yan, forever yan. That's baloney. You cannot stay forever young. You're just fooling yourself. Every year na lumilipas sa buhay natin, the reality, the truth is, we're growing old. We're growing old. Tumatanda po ang katawan natin. At kasama sa katandaan, pagtanda ng isang tao, humihina na yung katawan niya, di ba? Tanungin niyo yung maraming matatanda ngayon. Dati malalakas ang katawan niya. Dati masisigla ang mga katawan niya. Ngayon matatanda na, wala na yung ganong strength, wala na yung ganong snapping movement. No? Matanda, humihina, at isang araw, yan na, mamatay. Hard realities po ng buhay yan. Whether you accept it or not, that's the reality. Again, mga siraulo lang po, crazy, and 100% fool. Mga taong magdi-deny, hindi sila mamatay. Alright, so punta tayo sa bakit ang tao mamamatay? The origin of death. Saan nagpasimula o kailan nagpasimula ang kamatayan? Nung nilikha ba ng Diyos ng tao, pilaran niya ba na mamatay ang tao? Pinagit ko po na po yan last Sunday. When God created man in the book of Genesis, He never ever intended for man to die. So, hindi yung kasama talaga sa original plan ni Lord. Sa perfect plan ni Lord for human beings created in His image. So, bakit nagkaroon ng kamatayan? Sagot nasa Bible, nasa Book of Romans. Death came, entered because of sin. Pumasok po ang kamatayan dahil sa kasalanan. Kung alam niyo yung istorya sa Book of Genesis, di ba? Ang warning ni Lord kay Adam and Eve, thou shall not eat that fruit of the knowledge of good and evil. Hindi po yan mansanas. Yung iba, ginagawang joke yan. Adam's apple daw yun. Apple daw. Yun pong ginagawa ng joke yan. It's not something to make a fun of. Hindi po nakakatuwa yan. At hindi yan apple. It's a fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Wala po akong time to explain that fruit and the tree of the knowledge of good and evil. So, ang command sa kanila ni Lord, thou shall not eat that fruit. Because if you eat that, you're gonna die. So, hindi sila nakinig. Alam natin yung istorya. They sinned, they committed the first sin, and so, death entered. Kaya magmula kay Adan, lahat namatay. Namamatay. At mamamatay. Basahin niyo po yung sa Book of Romans. I think it is in Book of Romans chapter 5 and 6. Death came into human race because of sin. Dahil kung hindi sila nagkasala, wala naman talagang intention, plano si Lord na mamatay ang tao. Ang kamatayan po ay bunga, resulta ng kasalanan ng tao. That's according to the Bible. Alright? So, ito po, Romans chapter 5. The exact verse. 5:12. Romans 5:12. Through one man's sin, death entered into the world.
So, yan po ang origin of death. At dahil lahat po ay nagkakasala, alam naman natin yung katotohanan niya, lahat nagkakasala, eh, logically, lahat din mamamatay. Kaya po ba? So again, that is the divine appointment. You cannot avoid, you cannot cancel. At ngayon pa lang, dapat nag-iisip na kayo, one day, you're gonna face it. One day, you're gonna experience it. That you must think about. Alright, another thing. So tapos na tayo sa origin of death. Sagot na natin yung tanong nyo. Saan nagsimula yan? Kailan nagsimula yan? Bakit nagkaroon yan? Yan po ang sagot ng Bible. Now we go to the universality of death. Death is universal. Pag sinabi pong universal, lahat po. Dahil nakalagay din sa Bible, all have sinned. Lahat nagkasala. So again, logically speaking, because all have sinned, all will die. Because death is a result or consequence of sin. Now, siguro I will clarify some things along this line. Meron pong exemption dito sa universality of death. Ano ibig sabihin ng bishop na parang exemption? Ibig sabihin, meron mga hindi mamamatay? Meron po. Actually, sa Old Testament, merong isang tao. He did not experience physical death. You know that, if you're a Christian, si Enoch. At on the day of the rapture, alam natin lahat siya, kung tayo Christians. Kaya ako po sinasabing na exemption. Ang mga exempted, yung mga tao na pag dumating yung tinatawag ng mga Christians na day of the rapture, ay yung buhay pa sila at makakasama sila sa rapture na buhay. So ito po yung mga tao, ito po yung generation ng mga tao na hindi makakaranas ng physical death. Kagaya ni Enoch. Kaya ako po sinabi may exemption. Kaya siguro sa text natin, hindi talaga nakalagay is appointed to all men. Sabi lang, is appointed to men. Siguro nasa isip ng author yung exemption thing na yun. Maliwanag po ba? So kung halimbawa loobin ni Lord makasama tayo sa rapture, buhay tayo, hindi natin mararanasan yung physical death. Yung physical body natin, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, less than 1 second po yan. In less than 1 second, the physical body natin will never die, but will be changed into glorified, immortal body. At pag nangyari yan, talagang mapalad yung mga tao na yan, ano? Dahil sila, hindi nila mararanasan yung physical death. Again, gaya ni Enoch. Alright. So, tapos na tayo sa origin, universality, exemption. Let's go to the nature of death. Again, this is a comprehensive teaching about death. I entitled it Everything to Know About Death. In the Bible, there are 3 kinds of types of death. First is the spiritual death. Spiritual death is when you got separated from God because of sin. Mabasa niyo sa Ephesians chapter 2 verse 1. Kaya meron po tayong reference dyan. First. Halimbawa, si Adan at Eva, nung nagkasala sila,
sa Diyos. Kinain nila yung fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Right then and right there, hindi po sila agad namatay. Hindi po sila agad namatay physically. Ang unang death na naranasan nila ay spiritual death. They got separated from God spiritually, meaning yung kanilang relationship, yung kanilang fellowship with God were broken because of their disobedience or rebellion. And then later on, naranasan nila yung physical death. Yung namatay na sila physically. Yung namatay na yung katawan nila, pero matagal pong nangyari yun. No? Dahil alam natin sa Book of Genesis, they live hundreds of years before they die. Yun po ang lifespan ng tao during the time of Genesis. At pagka pinag-aralan niyo po yan, from Methuselah up to our postmodern time, kaya sabi nga ng mga medical doctors natin, medical experts, ngayon po, ang lifespan ng tao ngayon ay 70 na lang. Pero sa Book of Genesis, pag binasa niyo yung mga taong nabuhay doon, and they live for hundreds and hundreds and hundreds of years. So makikita niyo po mula noon hanggang ngayon, paikli yung buhay ng tao. Kaya nga pagka nabuhay ka ng more than 70, tuloy binanggit ni Moses yan sa Psalms, he said, Lord, help us number our days, for it is only 70 years. See? Even the Bible says it. And our doctors concur with it. So, mapalad yung mga tao na talagang nabubuhay ng mahaba, 70 plus, 80 plus, 90 plus. Masasabi natin nalagpasan nila yung common lifespan in our postmodern times, which is 70. So, again, spiritual, physical. Before I leave physical death, let me explain it. Ano po ang physical death? Anong nangyayari pag ang isang tao ay namamatay physically, yung kanyang katawan namatay, at binurol, at nililibing? Well, physical death, it's a separation of the soul and the spirit from the human body. Yung kaluluwa mo at spirito mo na tunay na ikaw, ang tunay na ikaw, hindi po yung katawan nyo. No? Ang katawan natin, bahay lang yan. Kaya nung ako'y nasa burol ng aking mother, tinitingnan ko yung kanyang katawan. I know, katawan lang yun ng mother ko. Ika nga labi, tira, remains. Yun na lang yung natira. No? Pero yung tunay na siya, ay wala na. Nasa kabilang buhay na. Nasa langit na. Pagkatunay na Christian. So dapat tayo mga Christian, ganyan ang ating knowledge, dapat ganyan ang ating mindset, dapat ganyan ang ating behavior. Pero nga nagsabi sa akin, tingnan mo yung mother. Kinurek ko talaga siya. Sabi ko, hindi po yan ang mother ko. Katawan lang yan ng mother ko. Labi lang yan ng mother ko. Ang mother ko, wala na. Nasa kabilang buhay. Nasa langit. Ang nandiyan lang, katawan niya. Kaya, kagaya ngayon, malapit na po yung November 1, November 2. No? Sa ating sa Pilipinas, pag November 1, November 2, marami sa ating mga kababayan pupunta sa mga libingan
Marami sa kanila ang nasa isip nila. Yung mga mahal sa buhay nila, nandun pa rin. Well, kung pagbabasehan po natin ng Bible, eh, ang sinasabi po ng Bible, wala na sila. Nasa kabilang buhay na sila. Ang nasa mga libingan ay yung kanilang mga labi. Yung mga natira sa kanila, yung kanilang kapod. Pero yung espiritu at kaluluwa nila, na tunay na sila, umiwalay na po yun. Kaya nga, tama yung mga matatanda natin, nasa kabilang buhay na. No? In another realm, in another spiritual realm, whether in heaven or in hell, wala pong gitna o purgatorio. So, ganun po yung nangyayari pag ang isang tao ay namatay. Sa Bible po, pag sinabing death, it always carry the idea of separation. So, pagka physical death, the spirit and soul separates from the body. Actually, nasa Bible yan, di ba? Sa Book of James. Sabi ni James, ang pananampalatayang walang magawa, patay, gaya ng katawan na wala ng espiritu at kaluluwa, patay. Right? At ano mo po yung pangatlo? Ito pinakamatindi mo sa lahat. Eternal death or second death. Yan yung mabasa niyo sa Bible sa Book of Revelation, Revelation 21 verse 8. Second death is the final irreversible separation from God for all eternity in the lake of fire or in hell. Nabanggit ko na po ito na nakaraan. Hell is different from the lake of fire. Again, wala po akong time to expound it all. Pero enough for you to know this morning, magkaiba po yan. Pag nag-aaral kayo ng theology, eschatology, we call that eschatology, ang hell po ay temporary, but lake of fire is the final. Yung pong mga nasa hell, one day, aalisin po ni Lord yan sa hell. Tatayo po sila lahat sa Diyos sa day of judgment. Pagkatapos ng judgment, ihagis na sila the lake of fire. Yun po ang pinaka-final. Yun po ang pinakamatindi. Yung hell, temporary po yun. No? Again, wala po akong time to expound all of that. Enough for you to know it's different. Kung ang mga pastor nyo, mga Bible study leaders nyo, mga leaders nyo, nagtuturo, pareho lang yan, eh sabihin nyo, makaral pa sila. No? Mali ang tinuturo nila. Alright, so that's the three kinds of death. Spiritual, physical, eternal. Ngayon, yung pong pinag-aaralan natin ay physical. Paghiwalay ng espiritu at kaluluwa sa katawan. So, yung katawan po ay natitira, nilalagay sa kabaong, pinaglalamayan, nililibing, later on, naagnas, natitira na lang, buto. Pero yung espiritu at kaluluwa niya, eternal, walang kamatayan, pupunta po yun sa kabilang buhay, whether sa langit o sa impyerno. O ganyan po ang picture. Yan po ang answer. Sa maraming nagtatanong, ano pong nangyayari sa isang taong namamatay? Yan po ang tamang sagot. Now you know. Alright, before we end, isa po sinama ko sa ating pag-aaralan at discussion is the timing of death. Timing of death. So, nabasa natin kanina, it is appointed by God for us to die once. And then sa book of Job 14:5,
Men's days are determined, the number of his months are determined, and you cannot surpass it. Tagalog, hindi po nyo yan malalagpasan. For example, I'll give an example so you can understand it more. Example lang po to. Halimbawa, itinakda, in-appoint, o ni-determine ni Lord na by December 15, 2025, papaanaw o aalis na kayo sa mundong ito through death. So, ibig sabihin, hindi kayo lalagpas ng December 15, no? By December 15, on that day, at sa oras na itinakda ni Lord, on that day, you're gonna depart from this earth through death. Maliwanag po ba? You cannot exceed beyond it. Yan nakalagay po dito sa Job 14:15. You cannot exceed it because God already set it. No? Mamaya, kung meron pa po akong time, we're gonna talk about premature death. Maraming mga nagtatanong, meron po bang premature death? What is premature death? So let's see if we have more time. Again, inanda po ni Bishop Lopez a comprehensive theology of death. And I can say this is my own comprehensive theology of death. First time ko po itong tinuro o shinare this last Sunday of September. At hindi lang po sa book kami Job, merong tayong makukuhang information. Actually, sa book of Psalms, again, ni-research ko po ito. Psalms 139, verse 16. Ulitin ko po. 139:16, Psalms. Ang sabi ni King David, all the days ordained for me were written in your book. See? I'll read it again. All the days ordained for me were written in your book. See? Kumbaga, sinulat na talaga ni Lord yan. Sa kanyang libro. Sa kanyang libro, siguro kung imagine mo to, merong libro sa Lord sa langit. Sulat doon yung mga araw ng ating mga birthday at yung mga araw ng ating departure from earth. No? So naka-record na po lahat yan. Asset na po lahat yan. Appointed na po ni Lord yan. Again, you cannot exceed it. Pag dumating yung araw na yan, yung oras na yan, whether you like it or you don't like it, whether you are prepared or you're not prepared, whether your loved ones are prepared or not, it will surely happen 100%. Kaya, papalad tayo po. Sa aming case, masasabi ko, inihanda kami ni Lord. Ako, inihanda ko ni Lord. Inihanda ni Lord ang mga kapatid ko. Ang lahat, as you say, God prepared for that day. Palad tayo kung ganun ang mangyari sa atin. What if we're not prepared? You're not prepared. Think about it. Right? So, again, tama po yung nakalagay sa ating text. Appointed by God. You cannot avoid it. You cannot cancel it. At mamaya, pag nabating po tayo sa ending nitong message na to,
Sinama ko po dito, how you can prepare for your death. Real talk tayo rito, no? Prangkahan tayo rito. Realistic tayo dito, no? Pragmatic po ang teaching ni Bishop Lopez. Ako'y pragmatic, I'm a practical teacher. Hindi po ako uh, yung living in a fantasy. Many people are living in a fantasy world out of reality. Pagka ganyan kayo, you better magbago kayo, no? Malayo kayo sa katotohanan, malayo kayo sa realidad ng buhay. Salamat sa sabi ko, wawa kayo. Alright. So, certain po yan. Tiyak yan. Again, tiyak. Hindi natin maiwasan. Hindi lang natin alam yung exact time. Alam ni Lord, pero hindi natin alam. At isa po sa sinama kong dapat natin pag-isipan, naalala niyo si Lord Jesus, particularly in the Gospel of John. Mababasa niyo sa Gospel ng John, lagi sinasabi ni Lord sa mga tao, my time is not yet come. Lagi niya sinasabi sa mga nagpe-persecute sa kanya, sa mga kumakalaban sa kanya, ang oras ko ay hindi pa dumating. See? Even the Lord Jesus Christ himself knows it. When he became a man, he knows there is a time that God appointed that he will depart from this world by death. Diba? I'm sure nabasa niyo yan o narinig niyo yan. Isipin niyo po yan. Mismong si Jesus. Sinabi yan, my time is not yet come. My time is not yet. Hindi ko pa oras sa Tagalog. Sinasabi niya. Pag binasa niyo yung mga unang chapter ng John, hindi niya pa oras yun. Kaya kahit anong gawin sa kanya, kakaligtas siya. Hindi siya napapatay. Hindi niya pa oras eh. Alam niyo kung anong oras eh. Siyempre alam niyo dahil Diyos siya. Nagkataong tao. Pero pagdating niyo sa mga uling parte ng Book of John, mababasa niyo, maririnig niyo, nagsalita na si Lord, ang sabi niya, my time has come. See? He knows it. Wow. And maganda kung ganyan tayo, di ba? And I believe we can experience that as well. Kung i-reveal sa atin ni Lord na malapit na tayo, malapit na tayong punin. I believe in those things. Na masasabi mo malapit na ako. Malapit na yung oras ko. I know it. Because the Lord revealed it to me. Actually, meron pong story ganyan sa Bible sa Book of John. Yung isang prophetess na babae, kung ako nagkakamali, sabi niya, Lord, I'm ready to go home. I'm ready to depart. Because I have already seen the Messiah. And even the prophet, the Apostle Peter, pinag-aralan niyo yung 1 Peter, 2 Peter, parang naramdaman ni Peter na malapit na siya. And even the Apostle Paul, di ba? Last letter ni Apostle Paul, 2 Timothy chapter 4, sabi niya sa kanyang successor, I'm about to be offered. He knows it. He knows hindi na siya tatagal sa mundo ito. Malapit na yung oras niya. He's about to die. Kaya sabi niya kay Timothy, you better go here in a hurry and prepare everything because I know, for the Lord revealed to me, I'm about to depart.
So, if we are true Christians, if we are true children of God, I believe in those things. The Lord might reveal that to you, so you can prepare, or you can prepare your loved ones, right? Bago po ako magtapos, isa sa mga natutuhan ko sa nangyari sa akin minamahal na mother, preparation is key. Preparation. Preparation, preparation, preparation. We are prepared. Napakalaking bagay kung ikaw ay prepared. So, whether you are preparing for your departure from Earth or you're preparing for the rapture, pangalagaan po yung prepared ka. Sabi ko, kawawa ka naman. Hindi ka blessed. No? Lalo na yung mga taong namamatay at hindi prepared. Diretso sa impyerno. Kaya ako po nasabi, hindi sila kapalo. Tandaan niyo po yung sinabi ko. I'm talking from my own experience. Preparation is the key. Alright, so yan po yung timing ng death na sinasabi sa Bible. Hindi man natin masabi perfectly, at least meron tayong idea. At masasabi natin, hindi tayo completely ignorant, gaya ng maraming tao, gaya ng maraming Christians. Alright? So, I think wala akong masyadong time to talk about premature death. Mention lang ako ng ilang bagay tungkol sa premature death. I'm sure maraming interested patungkol dito. Maraming nagtatanong tungkol dito. At maraming mga gustong makalam tungkol dito. God willing, gagawa po ako ng isang video about this bago November 1. Alright, what is premature death or early death? Does the Bible speaks about it? Well, my answer is yes. The Bible speaks of death that appears to happen before the end of life. Tao. Pag sinabi pong premature, ibig sabihin yung tao namatay bago doon sa talaga ending ng buhay niya. No? For example, dapat mabuhay siya ng 50 years. Example po to, hypothetical. For example, dapat ang end of life niya ay 50 years. Pero sabihin natin namatay siya ng 25 years. So, very premature, very early, no? Kasi sinasabi na he did not live the fullness of his life. Why? Well, may mga dahilan po yan. So, I'll just give that to you in passing. Wala po akong time ngayon to elaborate on that. I want to end this message or tutorial in a short time as I can. So, meron pong premature death due to sin or disobedience. Alam niyo kung ano? Mga Christians out there, makinig kayo. Para sa inyo to. Para sa ating lahat pala. Nasama ko ng sarili ko. You know what it is? I will give something general. So, nagbigay kasi tayo ng specific medyo debatable.
So I'll give something general that I think many of you cannot debate against it. 1 Corinthians 11:29-30. 1 Corinthians 11:29-30. Paul writing to the church in Corinth. Ano pong context? Holy Communion Service. Partaking of Holy Communion Service. Christians, mga brothers and sisters na nakikinig dyan, makinig kayo. Makinig po kayo mabuti, pag-isipan nyo ito mabuti. Actually, it is a warning to all of us. Paul said to the church, some of you were sleeping. It is another word for death in the Christian life. You know what he'd say? Some of you are dead because they partook unworthily of the Lord's Supper. Oh, wow. Really? Do you understand it? Realize po ba yun? Yung iba kasi, actually, nakikita natin to sa malaking church. Isang malaking religious church. At marami rin sabi natin Christians sa maraming churches and fellowship. Kahit hindi naman karapat-dapat, worthy, tama, partake ng Holy Communion, without realizing the warning then. Alala ko, every time ako ay nakakandak ng Holy Communion service, especially nung ako ay senior pastor, binibigyan din ko yung warning. Ay, warning yun eh. Anong warning? Ang kumakain at umiinom ng hindi karapat-dapat, makinig po kayo mabuti, nagkakasala against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Kanino daw kayo nagkakasala? Na-realize ba yung gravity nun? Marami kung makapag-participate eh. Ginagaya yung maraming tao sa isang malaking church eh. Kahit alam nila hindi sila karapat-dapat, sunggab dito, kain doon, inom doon. Eh, hindi man nag-examine ng sarili, hindi man naglilinis na kanilang sarili before partaking. To tell you the truth, ang tawag po dyan, Holy Communion. Holy. Kaya po, isang talagang requirement siya bago mag-participate. Make sure you have a pure heart and a pure mind and a pure body. Meron kang kasalanan o ginagawa kasalanan o whatever na tinatago mo sa harap ni Lord, sa harap ng mga kapatiran, you better not partake. Then partake and sin against the Lord himself. And to tell you frankly, ako po pagka nakikita ko hindi ako not ready, I do not partake. Lalo na kung ako hindi pa tumatayo sa akin. Hindi talaga ako nagpa-partake. I would rather have it pass me than partake of it. And my conscience will tell me
You're not worthy of any protection. Anong result dito? They died. Ba't hindi pa tayo, Bishop? Pag hindi ka, pag hindi ka worthy, doesn't partake, you might die. Yes. Di ba yan nakalagay dyan? It's like Sapphira and Ananias, right? Oh, they lied. And they died suddenly. See? That's one example. Iwanan ko po sa inyo to think about it. But I want that to be a warning to all Christians out there. You would rather not partake than partake knowing you're not worthy of it. Huwag niyo pong gayahin yung maraming reliyosong tao na umattend sa mga simbahan nila. Sunggab dito, sunggab doon, kain dito, kain doon, inom dito, inom doon. Kahit alam naman nila na hindi sila karapat-dapat, umarumi sila. It's a big kasalanan po yan. Again, you are sinning against the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Think about it. All right, another one. Premature death due to violence. Meron po yung mga nangyayari ganyan. Premature death because of accident. Or premature death because of abusing the body. Abusing the body. Malay mo, gusto pa ni Lord mabuhay ka ng 70. Kung ano namang ginagawa mo sa katawan. Wala ka pa sa kalahati. Deadboard ka nga. Sinasabi ko, they did not live the fullness of the life that God wants them to experience. So, ano nangyari? They cut it short. And lastly, because of wickedness, kasamaan, diba? Marami pong personality sa Bible, sabi nga, kinuha na ni Lord agad. Sobra kasing bait eh. Sobra kasing bait. At meron naman, from the human perspective, premature death, from human perspective, I want you to read it from Isaiah 57, verse 1 and 2. 57, 1 and 2, Isaiah. The righteous perish, no one takes it to heart. The righteous are taken away to be spared from evil. Sabay sinasabing mga Christians na untimely yung kanilang mga death. Sabi nila, may loob ni Lord na mangyari nun para ma-spare sila sa mga matitinding evil na parating. So, kalagay naman po sa text, be spared from evil. Well, before I end, I'm not saying what I'm saying to you right now is with finality. Meron pong mystery involved pagdating sa premature death. Sometimes we call it the mystery of premature death. Kagaya nga niya, may dumating na naman sa akin. Sino Lord umaba buhay mo? Tagas ang bungo mo.
Kain ka ng kain, kain ka ng kain, kain ka ng kain. Inom ka ng inom, inom ka ng inom. Lagay ka ng lagay dyan sa katawan mo na hindi mo naman dapat nilalagay. At alam mo na bawal, at alam mo na kaya sabi ng doktor, bawal, ano nangyayari? Dente ko agad, ang discipline eh. Ha? Oo. Now you know. To live the fullness that God wants us to live. Eh, makipag-cooperate tayo nun. Let's do our part. No? Sabi nga ng mga nakasama ko ng mga nakarang araw, ay, pagkain mo, baka isang araw, alam mo na, mangyari sa'yo. Alright, malapit na po tayo matapos. The death of the righteous and the death of the wicked. Magkaiba po yan. O sa ibang salita, yung kamatayan ng isang Kristiyano at yung kamatayan ng isang hindi kilalang Kristiyano. O kamatayan ng isang alam nating naglilingkod kay Lord, nagsisimba, nagsa-church, sumusunod sa Diyos, at yung kamatayan ng isang taong alam natin, ni minsan, hindi man lang pumasok sa church, kaya nga nang narinig ko, eh nasa pintuan pa lang, eh parang yun ako na ibig sabihin nun. Ngayon, even the Bible put the difference between the two. Psalm 116 verse 15, Bible talks about the death of the righteous, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Pero pag binasa niyo si ibang talata, ang kamatayan daw ng makasalanan o masama ay kasuklam-suklam o walang kaluguran si Lord. Bakit? Pag ang isang tao ay namatay at siya Christian, baga big deal yun kay Lord. Precious yun kay Lord. Pero pag nakita ni Lord yung namatay ay wicked, sabi nga nila, bad to the bones, saksakan ng kasamaan. Sabi, nalulungkot si Lord. Hindi masaya si Lord. Alam niya kung saan papunta yung tao pag namatay. See? There's a difference between the two. Kahit sa Luke 16:19-31, malapit na po tayo matapos. That's my favorite passage. Tingnan nyo yung namatay silang dalawa. Yung pulubi ay Christian, believer, sinundo po siya ng mga anghel. Wow! I love it. No? Can you imagine the angels of God standing before you when you die? Ready to bring you to the presence of God? Eh paano naman po pagka masama yung namatay? Eh alam niyo na kung sino yung naghihintay. Hindi mga demonyo ng impyerno naghihintay sa mga kaluluwa ng ngayon para dalhin sila sa impyerno. Get the point? Okay ba po yan? No? Hindi po lahat ng tao pag namatay pare-pareho. No? Kakaiba po yan. Depende sa kanilang kalalagayan espiritual nung sila ay namatay. Okay? So, tandaan natin nasa Luke 16:19-31. Kaya ako, personally, I'm expecting when my time comes,
I will see the angels of God waiting for me to bring me into the presence of God in heaven. Marami pong testimony ganyan, mga Christians, ano? Bago sila mamatay, may mga nagpapatotoo. Nakakarinig na sila ng heavenly choir. Nakakaamoy na sila ng mga mababangong amoy, heavenly scent. Mga nabasa akong mga testimonies ng mga, for example, nung namatay si Catherine Coleman, the atmosphere was different. The scent was different. The presence in the room was different. I can sense angelic beings in the place. So again, magkaiba po yan. Sapagkat magkaiba po sila ng spiritual na kalagayan at magkaiba po sila ng patutunguhan pag sila ay namatay. Alright? Now, before we end, dalawa na lang po to. Victory over death in Christ. Ito po ang mabuting balita, good news. Lalo na pagka-Christian ka. Pag Christian ka, you have victory over death in the Lord Jesus Christ. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin nun, mamatay ka man, one day, your body will be resurrected. Mamatay ka man, sa langit ka punta. No? At mamatay ka man, hindi ka talaga ikanan. Diretso ka sa presensya ni Lord. Paborito nating mga Christian yan. I believe in that. To be absent from the body is to be present with the Lord. Wow! No? Isang oras nasa katawang lupa ka nakikita mo halimbawa yung lugar kung nasaan ka. Tapos pagka pumanaw ka iba na yung makikita mo. Wala ka na sa room mo. Nasa heaven ka na. In the presence, in the glory of God. We have that victory in the Lord Jesus Christ. Kaya po ang mga kamatayan ng mga tunay na Christians, victory po yan. Hindi po yung defeat. Kaya nung ako'y nasa burol ng aking pinamahal na mother, hindi po ako talanan. Oh, I'm victorious. And I know she's also victorious. Kami lahat victorious. No? Although nakaramdam kami ng pain, ng mga ganyang bagay, but we emerge victorious. Because as Christians, we have victory over death in the Lord Jesus Christ. Glory to God. And last, tayo magtatapos, ito pong pinaka-importante sa lahat. How to face death biblically. Yamang alam natin lahat na lahat tayo ay pinapoint yan, tinakda yan, papunta dyan. Hindi natin maiwasan yan, hindi natin ma-cancel yan. Dapat handa tayo. Tanungin ko po kayo. Sagutin nyo sa sarili nyo. Ito yung ginagamit na evangelistic question. Kami nagturo ng evangelism sa mga churches. Turo kami ng 4 spiritual laws, ng evangelism explosion. Iba pa. Tatanong nyo yan sa mga sinisiran, sa mga tao, sa mga kapitbahay nyo.
Mamamahay sa buhay, maging sa sarili niyo. Pag ikaw ay namatay ngayon, are you ready? Are you ready to face God? Are you ready to be with God? Are you sure you will go to heaven? Or hindi kayo sure? Alala ko, na ako nagpe-preach sa mga maraming churches, ako na-invite. Pag sinabi ko dito, ako'y nagtanong sa congregation, sino po dito ang they know, they are sure they will go to heaven when they die. Please raise your hand. To my shock, to my shock, kakaunti lang po yung nagtataas. Nakapagtaas na kaunti. Yung iba, pag ganito pa magtaas eh, hindi pa sure. At yan po ay nakakalungkot. Kristiyano ka, and yet you are not sure about your salvation. Kung sabi niyo sa Amos 4:12, prepare to meet your God. Sa Matthew 24:44, although second coming or rapture ang pinag-usapan dito, pwede rin natin gamitin ito or death. Sabi ni Lord, be ready. The Son of Man is coming at an hour, at a day when you don't expect. So, yun po katanungan ito. Are we ready? Are we preparing? Doon. No? Bago po ako magtapos, yung uli pong pagkikita namin ng aking mga Lord, parang meron na ring revelation sa akin sa Lord. Although I am not that 100% sure. Pero in-issue ko po, tiniyak ko po na every week magkakaroon siya ng weekly intake of God's Word. Kaya sinabihan ko po yung mga church worker sa aming hometown, I want Bible study in our house every week. Okay. I want to make sure my mother is prepared. At nakausap ko po yung nagba-Bible study. Ako ito yung sa akin ni Bishop. Araw na bago siya bawian ng buhay, nakasama po siya namin sa Bible study. Pinag-pray po namin siya. Kaya I know deep in my heart, I have that strong inward witness or inner peace. This as if the Lord is telling me, your mother is now with me in heaven. Praise God. Thank God. So yun po yung mahalaga. No? Naghahanda tayo. Naghahanda tayo. Well, hindi ko po kayo pwedeng ihanda at hindi nyo rin ako pwedeng ihanda. Individual po salvation. Hindi ko mo anak mo bishop eh. Same ka. No? Bawat isa po sa atin eh, dapat maganda para sa sarili natin. I don't know about you pero
Ako po, ang personal daily sa akin, Lord, to prepare everything. So, yan po yung dapat nating pagmulay mo lang yan, pag-isip-isipan, uh, sikapin gawin every day, moving forward, starting today, na every morning, pag-isip natin, every night, bago tayo matulog, actually, nilagay sa isip ko ni Lord eh. Every morning, pag-isip mo, mag-pray ka na ng cleansing, forgiveness. Because you don't know what will happen to you throughout the day. Right? Alam niyo po ba mangyari sa inyo? You never know. Lagi sa Bible yan. Do not boast about tomorrow. Actually, galing pa sa book of Proverbs yun. That means it's a wise word. With wisdom, from the wisdom book of Proverbs. Do not boast about tomorrow because you don't know what will happen to you tomorrow. See the wisdom in that text verse. Sabi nga kanina sa aking intro, marami pong tao, lumabas lang ng bahay, namalengke lang, bumili lang sa tindahan, tumawid lang. Yung iba nga, lumabas ng bahay lang, magpapahangin. Ano nangyari? Paparin, sagasahan, atamaan ng ligaw na baril. Kung ano pa mga unexpected na nangyari. You never know. I think merong wisdom yung binigay sa akin ni Lord. And I want to share that to you. Let's make it a practice. Every morning, when we wake up, when we say our morning prayers, whether silently or audibly, sama natin, huwag nating alisin. Pag-pray tayo, Lord, I don't know what will happen to my life, to me today. But, meron ko nakikitang sin, karumihan, whatever in my life. Please forgive me. Please cleanse me. I want to start the day with purity, with holiness. So whatever happens to me throughout the day, I'm ready. When you are about to sleep at night, yung iba sa inyo, tulog lang ng tulog agad, hindi na nagpipray. Marami pong tao, pag natulog, hindi na nagigising. Alam natin lahat yan. Natulog sila, bukasan, wala na. Eh paano kung hindi sila nakapag-prepare? Bago sila namatay, tulog sila. Diba? Kaya, nausap talaga sa akin yung thought na nilagay sa akin ni Lord ngayon. Before we sleep, we pray. Lord, I don't know what will happen when I sleep. Whatever it is, if you're going to take me home or not. Cleanse me, forgive me, prepare me, whatever. I want to be prepared. Dapat ganun po ang buhay natin. Dahil alam natin, lahat tayo papunta sa araw na yan, meron po tayong mga nakatakda ng oras. Sabi niya, oras natin. Ang pinakamalaga po, handa tayo pagdating ng oras. Okay? So, yan po ang aking tutorial or message, or if I can say comprehensive theology about death. Everything you need to know about death. And I hope kahit pa paano meron po kayong nalaman na
nadagdag kaalaman tungkol sa kamatayan. Pagkat again, lahat po tayo papunta dyan. Lahat ng mahal natin sa buhay papunta dyan. Lahat papunta dyan. So, napakahalaga po itong message sa ito. Hindi ko alam, baka ako lang yata yung nagtuturo ng ganito. Anyway, so marami pong salamat sa mga nanood at kinig. If you like this teaching, this video, please give it a like. And again, share it, share it, share it. Especially to those who are afraid to die. No? Maraming tao takot mamatay. Marami ko alam na ganyan. Hindi na nga sila makatulog ng patay ang ilaw. Takot na sila eh. Sa Bible din po yan. But many are afraid to die. You know why? So, yung mga gustong makalam tungkol dito, share it. Share this video to them. At ipopost po natin ulit ito bago mag-November 1 para ma-educate natin yung ating mga kababayan sa realidad nito ng buhay. Again, wala po sa inyo, wala po sa atin. Accepted dito. Whether you like it or not, whether you're prepared or not. When that time comes, it will surely happen. So you better be ready. Alright, so thanks for watching and God bless you richly in Jesus' mighty name.